Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, tignan natin kung anong mga messages ni Aquarius. First card ninyo, we have the King of Swords. We also have Death Energy, and we have the Two of Cups. Ayan. So, maybe, ang iba sa inyo dito, merong malaking pagbabagong gagawin sa buhay ninyo. And this could be in any area of life, depende sa inyong sitwasyon. But, since we have the Two of Cups, po pwedeng sa relationship, merong magbabago. No? Po pwedeng ang iba sa inyo rito, pwedeng merong dito separation. Pwedeng yun ang magbabago sa buhay ninyo. Maaring hindi na nagkaintindihan, maaring mutual ang decision dito na maybe it's not working, 'di ba? Maaring hindi na nagkakasundo talaga. Kaya po pwede na ito yung mangyayari. Magde-decision siguro both of you na mag-part ways na lang, hindi ba? Pwede rin na meron ditong sa inyong relationship, pwedeng magkakaroon ng pagbabago din sa relationship dynamics, no? Maaaring yun ang babaguhin ninyo. Pwedeng to improve, 'di ba, your relationship. Pwede rin dito na merong pwedeng meron ditong nagkasira or nagkatampuhan, nagkagalit, and pwedeng merong magre-reconcile dito, no? So, collective reading ito, no, Aquarius. Kaya pwedeng iba-iba, iba-ibang grupo ng Aquarius, yung magkakaroon ng iba-ibang scenario, no? Different situations, no? Ang bawat isa sa inyo. Kaya pwedeng merong mag-resonate dito sa inyo, pwedeng wala. Pwedeng hindi mag-resonate sa ilang mensahe dito. Kaya, just take as it resonates, okay? So, yun. Pero, pwedeng, relationship, ang unang-unang pwedeng magkakaroon ng pagbabago dito for some of you. Pwedeng merong magkakabalikan, merong magkakaayos, pwedeng merong magkakahiwalay, no? Depende sa mga sitwasyon ninyo. But, also, yung change na ito, gagawin ninyo because maaaring napagod na kayo. Maaaring na-figure out niyo sa ngayon na parang hindi naman na ito hindi na to mag-work, kumbaga, na situation. Kung ano mang situation ninyo ito. Kaya, pwedeng magde-decision kayo na, yun nga, i-let go na or i-release na so that you can embrace something new, so that you can embrace a new situation, diba? So, pwedeng merong ganun. But definitely, yung change na kasi na ito, whatever is not serving your highest good, yun ang babaguhin mo. Yun ang aalisin mo sa buhay mo. So, pwede rin hindi lang yan relationship. Pwedeng para sa iba, baka trabaho, pwedeng merong magbabago ng trabaho, ng employer, pwedeng panibagong role. So, depende yan, no? At si King of Swords naman, si King of Swords could be someone na pwedeng lalapitan ninyo to ask for advice. This could be someone na nasa pwedeng pwedeng professional, pwedeng nasa mataas na position sa kanyang trabaho. Maybe this is a person of authority. So, pwedeng ganon. And maaaring you're going to reach out to this person para humingi kayo ng assistance, humingi kayo ng advice, professional advice, or anything, no, na pwedeng sa tingin ninyo makakatulong siya sa iyo, makapag-advise sa iyo na kung ano ang best ninyong gagawin. So, yung Two of Cups, so maaaring meron nga related yan dito sa mga changes. And pwede din dito, no, na baka meron kayong papasuking bagong partnership, no? Not necessarily na romantic relationship ito, but it could be friendship. Pwede rin naman na sa business partnership, pwedeng ganun din ang ganap dyan, no? Kaya good luck sa'yo. So, tingnan natin kung ano pa mga mensahe para sa'yo. And by the way, thank you for subscribing.
And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. And maraming salamat din for not skipping the ads, no? Malaking bagay po yan sa akin. At saka, kung gusto po ninyo mag-join sa membership, just click the join button po sa baba ng video. Thank you. So, sakto to, no? Sakto sa mga nasabi na natin kanina. So, with the love, itong unang-unang nakita ng mata ko talaga. So, with the love, po pwede, no? Na love will be in the air, talaga. For some of you, po pwedeng meron talagang bagong love and romantic relationship dito na bagong romantic partnership, no? Yung papasukin ng iba sa inyo rito. Possible din na doon sa mga merong hindi pagkakaintindihan with each other, merong tampuhan, merong pagkakagalit sa bawat isa, maaaring dahil kayo ay magbabati na because your heart is going to be oozing with love. You know, your heart is going to be oozing with love. Kaya, ito yung mangyayari, 'di ba? So, maaring magkakaroon kayo ng bagong relasyon or magkakaayos, magkakabalikan, no, ang iba sa inyo na naghiwalay. So, may ganong sitwasyon. But on the other end, meron din magla-let go. Tulad ng sinabi ko kanina with the death energy, this is the time that you are going to release something or someone, no, from your life. Kasi nakikita mo na hindi naman na to nagsaserve ng highest good ninyo. So, bakit ka pa mag-spend ng time sa bagay na yan or sa tao na yan na alam mo namang it's just a waste. 'Di ba? Or kung ano man yan, kung situation yan, 'di ba? So whatever it is, you are definitely going to let it go, you're going to release it, kasi alam mo, no, na there is something way better than that, no, na maaring dumating pa sa buhay mo, rather than nagtsatsaga ka dyan na alam mo namang wala na tong positive na epekto sa buhay mo. Okay? Kaya magla-let go ka. And growth, you know, doon sa magkakarelasyon, no, na merong pagbabalikan. Hindi ito love reading, pero ang direksyon na tinatahak ng reading natin is more of sa relationship and love, diba? Kaya, well, this is a general reading as well. So, whatever comes up, diba? So, yun ang i-relay natin. So, yung growth na to could be two ways, no? This could be growth pagdating sa inyong pag-grow ninyo as a person. Pwede rin ito na pag-grow na ninyo doon sa career ninyo, 'di ba? Maaring yung career ninyo is blossoming, is going to grow ngayon, yung gano'n, no? Or, and pwede rin, no, na yung growth na to is related din sa relationship. So, pwedeng doon sa mga magkakabalikan, doon sa mga magkakaayos, maaaring from here on, mas magsisikap kayo na mag-grow kayo together as a couple, and sisikapin siguro ninyo from now on, no, na magkakabati na kayo, na mag-grow din ang inyong relationship, no? So siguro mas magsisipag kayo, mas magiging maganda ang inyong relationship, mas siguro mas ang tawag dito, mas pag-iigihan ninyo, kumbaga, yung inyong samahan, yung inyong communication, ang inyong love, kumbaga, for each other, para mas mag-grow ang inyong relationship together. So, tignan natin kung ano pa ang mga messages and energies surrounding you in the next 6 months. So, we have new beginning. A new adventure awaits. Embrace it and live your dreams passionately. Ayan. So, maaaring merong bagong relationship talaga na magsisimula. Okay? Some of you entering a new romantic relationship, or ang iba sa inyo entering a new phase in your relationship. So, pwedeng ang iba sa inyo rito, ito nga, baka may second chance or may another chance na binibigay kayo sa person mo at sa relationship ninyo na magsimulang muli, mag-start over, or pwedeng merong magla-level up dito ng commitment. So, yung new beginning na to could be a new chapter sa relationship ninyo. Pwedeng meron ditong mai-engage, merong magpapakasal, pwedeng ganon.
So, what else? We have secret admirer. Someone has deeper feelings for you than they are letting on. So, ayan, 'di ba? Ang iba sa inyo, you never know. Baka yung secret admirer ninyo, baka ito na yung magpapakilala sa iyo at magsasabi na ng kanyang interest sa inyo, hindi ba? So, what else? We have reflection. Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. Ayan. So, this could be related to these two energies na ang iba siguro sa inyo talagang bago pa man kayo mag-approach muli sa person ninyo na makipagbate, makipag-ayos, no, you need to do some kind of reflection, no. Bigyan ninyo yung bawat isa ng panahon, ng space, no, space and time para na makapag-reflect muna kayo, makapag-isip-isip at makapag-muni-muni muna kayo so that you can make a decision na better, 'di ba? Para sa inyong dalawa, no? At hindi lang para sa iyo, hindi lang para sa sarili mo. Okay? Kaya kailangan, no, na do some kind of reflection muna. All right? So, tignan natin kung ano pa ang ganap for Aquarius. We have planner. Ayan. So, siguro, ano kayo, professional, no, na planner. Po pwedeng nag-aano kayo, professional organizer. Po pwede rin na ikaw ay isang project manager or events planner. Pwedeng ganun din, ano, events organizer. Pwedeng ganun din ang ganap, no. So, maaring along those lines, yung career na tinatahak ninyo sa ngayon. We have slow, making slow progress, but you're getting there. Remember, slow and steady work leads to success that is sustainable. Ayan. So, maaaring ito ngayon ang approach ninyo sa inyong career, no? Sa inyong trabaho. So, which is good kasi yung mga ganito ang style na slowly but surely getting ahead, sigurista yan, no? Sigurista, nagiging sigurista ka. So, which is really good kasi as much as possible, wala kang masasayang dito na kahit anuman, resources, pera, wala kang masasayang kasi talagang sisiguraduhin mo na bawat step na gagawin mo is kalkulado mo. Kumbaga, nakwenta mo na, kalkulado mo na, 'di ba? Samantalang yung mga nagmamadali, yung mga laging nagmamadali, yun yung mga hindi nagpaplano madalas, 'di ba? Come what may, kumbaga, 'di ba? Whatever comes, no? Mag-a-adjust na lang, yung ganon. So, kayo, iba din ang style niyo. Slow and steady kayo, no? Kasi gusto mo na sigurado, kalkulado, planado ang bawat step na gagawin mo. So, parang nagpapakita lang how matured you are, diba? Sa diskarte mo yan. So, teacher, baka ang iba sa inyo is teacher. Baka preschooler, teacher, or elementary, mga ganon, ano? Or po pwede rin na po pwedeng not necessarily na talagang yung academic teacher kayo. Po pwede rin na ang iba sa inyo dito is spiritual teacher or po pwede rin na a career, no, that deals with children, no. Maaring nagme-mentor din kayo ng mga bagets or po pwede rin na motivational speaker kayo. Po pwede rin na nag-aalaga kayo ng mga bata sa alam mo yun, sa mga daycare centers, yung mga ganon, no? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.